Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at dito nga kay Soto. Eto nga si Homer Sison may pasabog patungkol nga dito kay Soto. At ayon nga sa report ni Homer Sison, eto nga si Kai Soto ay naglaro sa Gilas Pilipinas ng libre. Alam naman nating lahat na itong si Kai Soto ay may agent at normal lang na nagpapabayad talaga ang kampo ni Kai Soto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umano nagpabayad ang kampo ni Kai Soto, bagkus si Kai Soto pa ang may pabor sa SBP, kaya naman naglaro siya sa Gilas Pilipinas. At ito nga yung report ng Paukas Sports. Ayon nga dito sa report, ang sabi nga dito, Kai Soto naglaro sa Gilas ng libre kapalit ng pabor sa SBP. Inihayag ng batikang sports journalist na si Homer Sison na salungat sa mga balita, wala umanong bayad na natanggap si Kai Soto mula sa SBP na namamahala sa Gilas Pilipinas, bagkus si Kai pa ang nangangailangan ng pabor mula sa SBP, kaya ito naglaro ngayong fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Sison, nag-a-apply si Kai ng waiver sa USNCAA at upang mapadali ito, mayroong dokumento na SBP lamang ang makakapagbigay. Si Kai ang may kailangang pabor sa SBP at ayan nga ang buong sinabi ni Homer Sison. Alam naman nating lahat na ito ngang si Kai Soto ay muling sumusubok na makapasok sa NBA at ang kanyang kampo ay susubok muna sa USNCAA, kaya nga lang ay may mga requirements pang kailangang kunin si Kai Soto upang makapaglaro siya sa USNCAA. At sabi nga ni Homer Sison, may mga requirements na sa SBP lamang makukuha, kaya siguro naglaro si Kai Soto sa fourth window. Anong masasabi nyo? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, ayon sa ulat ng Spin.ph, parehong hindi nakapaglaro sila Amini at Yakchali noong nakaraang window dahil sa political unrest, pero ngayon back na sila sa Iranian pool para sa window na ito. Ibig sabihin mas marami ng weapons ang Iran na kailangang paghandaan ng Gilas Pilipinas. Si Behnam Yakchali, veteranong guard ng Iran, ay kilala sa kanyang experience at kakahiyang gumawa ng plays at umiscore. Samantalang si Muhammad Amini naman ay isa sa mga batang talento ng Iran na may size, athleticism at scoring ability. Kaya kung dati ay may butas sa lineup ng Iran dahil sa kanilang pagkawala, ngayon ay maaari nang maging mas kumpleto at mas dangerous ang kanilang rotation. Pero may isang malaking development din sa Iran. May injury si Behnam Bahedi at malaking bagay iyon dahil isa rin siya sa mga players na maaaring magbigay ng scoring at playmaking sa Iranian side. Kaya kahit may magandang balita sa pagbabalik nila Amini at Yakchali, may malaking tanong pa rin kung gaano kalaki ang magiging epekto ng injury ni Bahedi sa kanilang lineup. Para sa Gilas Pilipinas, magandang challenge ito dahil kung makakaharap nila ang mas kumpletong Iran, makikita talaga natin kung gaano nakalakas ang bagong Gilas. Hindi pwede basta-basta lang ang depensa, kailangang bantayan ng perimeter, shooting, ball movement at transition ng game ng Iran. At syempre malaking responsibilidad din sa frontcourt ng Gilas na kontrolin ng rebounds at physicality sa ilalim. Dito papasok ang experience ng ating mga veterano at mga athleticism ng mga batang players, dahil kapag naging physical ang laro, siguradong magiging bakbakan ito mula sa unang minuto hanggang sa final buzzer. Kaya mga kagilas, isang bagay ang malinaw, hindi magiging madali ang laban kontra Iran. Bumalik na ang dalawang importanteng players nila kahit may injury concern naman kay Bahedi. Pero para sa Gilas Pilipinas, hindi ito dahilan para umatras. Ito ang pagkakataon para ipakita ng Pilipinas na kaya nito makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa Asia.